Nararanasan umano ang coral bleaching o pamumuti ng mga coral sa ilang bahagi ng karagatan ng Batangas. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Namuti ang maraming coral reefs sa ilalim ng dagat sakop ng Calatagan, Batangas. Coral bleaching ang tawag sa nararanasang ito ng mga korales. Indikasyon daw ito ng patuloy na global warming at climate change ayon sa isang environmental group sa Batangas. Halimbawa, namumuti sila, so ibig sabihin, nangihina ang mga polyps. Yung polyps ay isang organismo na nasa corals na nagbibigay ng iba't ibang kulay. So once na hindi siya nagbibigay ng iba't ibang kulay, ibig sabihin ang corals ay super stressed because of the continuous warm water. Taong 2017 nang mapansin ng grupo ang massive coral bleaching, pero unti-unti na rin daw nakakabawi ang mga bahura nitong 2024. Ang kondisyong ito na ihahalin tulad daw sa tao kung saan senyales ng pagbaba ng resistensya ng mga corals. So tawag namin dyan ang corals nilalagnat din. May mga coral species na hindi sila tinatamaan, pero rampant yan sa mga mahihinang klase ng corals like Acropora, Montefora. Yun yung mga hindi masyadong malakas yung resistensya nila. Ganyan din ang nararanasan sa Mabini, Batangas. Namumuti rin ang coral sa ilalim ng katubigang sakop ng Barangay San Jose. Ayon pa sa Coral Bleaching Watchers, may coral chart daw sila para mamonitor ang lagay ng mga ito. Nakaka-recovery naman daw ang mga ito mula sa coral bleaching. Dapat din yung mga isda na indicators in that species, hindi dapat sila hinuhuli like parrotfish, angelfish. Ang kaso, si parrotfish na nagbibigay ng magandang buhangin sa ating baybayin o sa ating mga beaches, yun naman yung hinuhuli ng community. Dapat anilang pangalagaan at bantayan ang buhay ng mga corals dahil kung patuloy na masisira, mawawala ng tirahan ang mga isda. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.